Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay at welcome sa ating paboritong channel kung saan ang bawat kwento ay may dalang aral at inspirasyon. May mga pag-ibig na sinusubok ng tadhana, may mga sikretong kayang magbago ng lahat at mayroong isang pagmamahal na hinding-hindi matitibag, ang pagmamahal ng isang ina. Samahan ninyo kaming tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang puso ay laging may paraan para hanapin ang kalinga na para sa kanya. Ito ang tagong mga mata sa paradiso. Bumukas ang dambuhalang gate na bakal ng paradiso silangan. Ang tunog nito ay tila isang malalim na buntong hininga, malamig at walang buhay. Para kay Alonsina Dalisay, iyon ang tunog ng pag-asang may kahalong takot. Habang dahan-dahang gumagapang ang sinasakyan niyang kotse papasok sa malawak na hardin, hindi niya maiwasang mapahawak sa kanyang dibdib. Bawat puno, bawat bulaklak, bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw ng karangyaan. Isang mundong napakalayo sa kinagisnan niyang Baryo Lunas. Ngunit ang lahat ng ito ay may kapalit. Isang mabigat na kapalit. Nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa bulsa. Agad niya itong kinuha. Sa screen, nakita niya ang mukha ng pinakamahalaga niyang yaman. Ang kanyang anak, si Habagat. Nay, mahinang tawag ng bata mula sa kabilang linya. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga mata ay bahagyang nanlalalim dahil sa lagnat. Naramdaman ni Alonsina ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Anak, kumusta ka? Uminom ka na ba ng gamot? Tumango si Habagat. Opo, Nay. Pero, kailan po kayo uwi? Pilit na ngumiti si Alonsina, nilalabanan ng mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Malapit na, anak. Mag-iipon lang si Nanay para sa'yo, para gumaling ka na ng tuluyan. Maging mabait ka kay Lola Macaria, ha? Opo, Nay. I love you po. I love you too, anak. I love you so much. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga siya ng malalim. Pinunasan niya ang isang takas na luha. Para sa'yo, Habagat. Lahat ng ito ay para sa'yo. Ang mansyon ay mas nakakatakot pa sa malapitan. Mataas, gawa sa salamin at puting bato. Tila isa itong palasyo ng yelo. Magandang ngunit malamig. Sinalubong siya ng isang mayordoma na dire-diretso ang tingin. Walang emosyon. Ikaw si Alonsina Dalisay, ang bagong yaya. Sabi nito, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Sumunod ka sa akin. Ayaw ni Sir Talao ng mga taong mabagal kumilos. Dinala siya sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ito raw ang kwarto ng aalagaan niya, si Amihan. At doon, sa gitna ng malaking kama, nakaupo ang isang batang lalaki. Payat, maputla, at may mga matang puno ng kalungkutan na tila pasan na niya ang buong mundo. Hindi ito nagsasalita, nakatingin lang ito sa bintana. Amihan, mahinang tawag ng mayordoma. Ito ang bago mong yaya. Walang naging reaksyon ng bata. Nilapitan ni Alonsina ang bata. Dahan-dahan na parang lumalapit sa isang sugatang ibon. Naupo siya sa gilid ng kama, pinapanatili ang distansya para hindi ito magulat. Hello, Amihan, mahina niyang sabi, gamit ang pinakamalambing niyang boses. Ako si Alonsina, pero pwede mo akong tawaging Nana Sina. Sa unang pagkakataon, gumalaw ang bata. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay malalim, tila matagal nang hindi nakakakita ng liwanag. May kung anong kumirot sa puso ni Alonsina. Isang pamilyar na pakiramdam. Isang pakiramdam na parabang matagal na niyang kilala ang batang ito. Itinaas ni Amihan ang kanyang maliit na kamay. Itinuro ang laruang eroplano sa sahig na hindi niya maabot.
Walang salitang namutawi sa bibig nito. Ngumiti si Alonsina. Gusto mo ba yan? Sige, kukunin ko para sa'yo. Inabot niya ang laruan at marahang inilagay sa palad ng bata. Nagulat siya nang hawakan ni Amihan ang kanyang kamay. Hindi ito mahigpit, ngunit meron itong kakaibang init. Tiningnan siya ng bata sa mata at sa isang saglit, nakita ni Alonsina ang isang kislap ng koneksyon. Sa mga sumunod na oras, naramdaman ni Alonsina ang tila daan-daang matang nakamasid sa kanya. Walang tao sa paligid, pero pakiramdam niya'y bawat galaw niya ay sinusuri. Bawat salita niya ay tinitimbang. Napansin niya ang maliliit at halos hindi makitang lente ng kamera sa mga sulok ng kisame. Iyon pala ang dahilan. Ang Paradiso Silangan ay isang magandang kulungan at siya ay nasa ilalim ng walang tigil na pagbabantay. Pagsapit ng gabi, naging balisa si Amihan. Pabalik-balik ito sa kama, tila may masamang panaginip. Ayon sa mayordoma, kailangan itong painumin ng gamot pampatulog. Pero tumanggi si Alonsina. Subukan ko po muna ang isang paraan, pakiusap niya. Umupo siya sa tabi ng bata at sinimulang himasin ang likod nito. At pagkatapos, sa isang halos pabulong na tinig, sinimulan niyang awitin ang kantang Tanging Sila Lang ni Habagat ang Nakakaalam. Isang himig na siya mismo ang lumikha sa mga gabing mag-isa niyang pinapatulog ang kanyang anak. Tulog na. Bituin ang aking gabi. Ang bukas ay may pag-asang dala. Dito lang si nanay, hinding-hindi aalis. Sa iyong panaginip, tayo'y magkikita. Ang balisang paghinga ni Amihan ay unti-unting kumalma. Ang mga maliliit nitong kamay na kanina'y nakakuyom ay dahan-dahang nag-relax. Humilig ito palapit kay Alonsina, isiniksik ang ulo sa kanyang braso. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakatulog ng mahimbing nang walang tulong ng anumang gamot. Hindi alam ni Alonsina na sa kabilang bahagi ng mansyon, sa isang madilim na silid na puno ng mga monitor, may isang taong hindi kumukurap na nanonood sa kanya. Nakaupo si Talao Silayan sa kanyang silyang katad. Ang mukha niya'y nasisinagan lang ng malamig na ilaw mula sa mga screen. Nakatutok ang kanyang mga mata sa isang monitor kung saan kitang-kita niya ang pag-awit ni Alonsina sa kanyang anak. Nakita niya ang pagbabago kay Amihan. Nakita niya ang himala. Pero hindi paghanga ang nasa isip niya, kundi pagdududa. Sino ang babaeng ito? Paano niya nagawang pakalmahin si Amihan sa paraang hindi nagawa ng 5 naunang yaya? At ang kantang iyon, bakit may kung anong kumakabog sa dibdib niya habang pinapakinggan iyon? Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Sumagot agad ang boses ng kanyang assistant. Yes, sir? Ang mga mata ni Talao ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Alonsina sa screen. Tila sinusubok na basahin ang bawat sikretong nakatago sa likod ng maamo nitong mukha. Imbestigahan mo ang buong pagkatao ng babaeng yan. Lahat. Ang kaharian ni Talao Silayan ay hindi gawa sa ginto o marmol, kundi sa ilaw at anino. Isang madilim na control room kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa 20 monitor na nagpapakita ng bawat sulok ng Paradiso Silangan. Dito, siya ang hari. Dito, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. O iyon ang akala niya. Sa loob ng 1 linggo, ang babaeng nagngangalang Alonsina Dalisay ang naging sentro ng kanyang mundo. Ang kanyang presensya ay isang anomalya sa perpektong sistema ni Talao. Isang variable na hindi niya makompute. Pinindot niya ang rewind, play, pause, paulit-ulit. Footage 1, ang yaya number 3, inilapag ang pagkain sa harap ni Amihan at tinalikuran para mag-cellphone. Hindi kumain ang bata. Footage 2, ang yaya 5, pilit na sinusubuan si Amihan habang nakasimangot. Umiyak lang ang bata. Footage 3, Alonsina, nakaupo sa sahig, ginagawang eroplano ang kutsara
kumakanta ng pambatang awit, at isinusubulang ang pagkain kapag nakangiti na si Amihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naubos ng kanyang anak ang pagkain nito. Napabuntong hininga si Talao. Hindi ito normal. Ang dedikasyon ng babae ay hindi tugma sa sahod na tinatanggap nito. May mali, may kulang sa kwento, at nariyan ang kantang iyon. Ang himig na yon. Gabi-gabi, sa monitor na 12 na nakatutok sa kwarto ni Amihan, naririnig niya ang himig na yon. Isang simpleng lullaby na may kakayahang patahanin hindi lang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang isang bahagi sa puso niyang matagal ng manhid. Saan niya narinig ang kantang iyon? Bakit tila ito isang ala-alang pilit na kumakawala mula sa isang nakakandadong baul sa kanyang isipan? Isang gabi, habang pinapanood niya si Alonsina na nagbabasa ng libro para kay Amihan, napansin niya ang isang detalye. Isang maliit, halos walang kwentang kilos. Nag-aalala si Amihan dahil sa isang masamang panaginip. At habang nag-aalala, kinukuskos ng kanyang hintuturo ang laylayan ng kanyang kaliwang tenga. Isang ugali na matagal nang napapansin ni Talao. Ngunit ang nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang sumunod na eksena. Si Alonsina, habang pinapakalma ang bata, ay walang kamalay-malay na ginagawa ang eksaktong parehong kilos. Ang kanang hintuturo nito ay marahang kumukuskus din sa laylayan ng kaliwang tenga nito. Agad na na-zoom in ni Talao ang kamera. Malinaw na malinaw. Hindi ito imahinasyon. Coincidence. Bulong niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang sarili. Learned behavior. Ginagaya lang ng bata ang yaya niya. Pero alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Ang ugali na yon ni Amihan ay naririyan na bago pa man dumating si Alonsina. Ang pagdududa sa kanyang isip ay tila isang lason na unti-unting kumakalat. Sino ka ba talaga, Alonsina Dalisay? Ano ang kailangan mo sa anak ko? Kinabukasan, tumawag ang private investigator na inupahan niya. Sir, may mga nakuha na po akong impormasyon tungkol kay Alonsina Dalisay. Speak! Malamig na utos ni Talao. Ang mga mata ay nanatiling nakatutok sa monitor kung saan naglalaro sina Alonsina at Amihan. Kitang-kita niya ang pagtawa ng kanyang anak. Isang tunog na halos kinalimutan na niya. Ulila na po siya sa mga magulang. Ang lola na lang niya ang kasama sa buhay sa Barrio Lunas. Walang asawa. Pero ano? Diin ni Talao. Sir, may anak po si Alonsina sa probinsya. Isang batang lalaki, kasing edad ni Sir Amihan. Natigilan si Talao. May anak siya? Bakit hindi niya ito sinabi sa interview? Nagpatuloy ang investigador at ang mga sumunod na salita nito ang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang pangalan po ng bata ay Habagat Dalisay. Pero sir, may kakaiba po sa birth certificate niya. Kung ang Paradiso Silangan ay isang perpektong hardin, si Isadora Silayan ang ahas na gumagapang dito nang walang tunog. Dumating siya sakay ng isang itim na luxury car, nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kabuuang sahod ni Alonsina sa isang taon. Ang kanyang nangiti ay perpekto, ang kanyang bati ay kalkulado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Pinsan, tibati niya kay Talao, sabay halik sa pisngi. I just came to check on my favorite nephew. Kamusta na ang munting prinsipe natin? Si Isadora ang namamahala sa Silayan Charity Foundation. Sa mata ng publiko, siya ay isang santa, isang anghel na tumutulong sa mga mahihirap. Ngunit sa likod ng mga kamera, ang kanyang puso ay kasing lamig ng bakal. Para sa kanya, si Amihan ay hindi lang pamangkin. Ito ang susi sa mana ng pamilya Silayan. Isang bagay na matagal na niyang inaasam. Pumasok siya sa playroom. Nakita niya si Alonsina na nakaupo sa sahig, ka-level ni Amihan. Sabay silang gumagawa ng isang tore gamit ang mga building block.
Nakita niya ang ngiti sa mukha ni Amihan. Isang nangiting hindi niya pa kailanman nakita. Agad siyang nakaramdam ng inis, ng panganib. At sino naman itong bagong katulong? Tanong niya sa isang matamis, ngunit mapanghamak na boses. Tumayo si Alonsina at magalang na yumuko. Alonsina Dalisay po. Ako po ang bagong yaya ni Sir Amihan. Ah, I see. Tiningnan siya ni Isadora mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang murang gamit. Ingatan mong mabuti ang pamangkin ko. Napaka-espesyal niya. Sa mga sumunod na sandali, nagkunwari si Isadorang nakikipaglaro. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Alonsina. May kung anong pamilyar sa babaeng ito. Isang multo mula sa nakaraan na hindi niya matukoy. At nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Nahulog ang isang block sa ilalim ng mesa. Mabilis na yumuko si Alonsina para kunin ito. Sa kanyang pagyuko, bahagyang umangat ang laylayan ng kanyang simpleng blusa. At doon, sa ibabaw lang ng kanyang pantalon, sa isang saglit na tumigil ang mundo para kay Isadora, nakita niya ito. Isang manipis, halos kupas ng guhit na pilat. Isang pilat na alam niya kung saan nanggaling. Isang C-section scar. Nanigas ang nangiti ni Isadora, tila may pumigil sa kanyang paghinga. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Flashback, mabilis na mga imahe. Ang amoy ng ospital, ang mga ilaw sa operating room, ang iyak ng dalawang sanggol. Isang malusog, isang mahina. Isang desisyon na ginawa sa lamig ng kasakiman. Isang kasinungalingan na binitiwan para pagtakpan ng isang krimen. Hindi maaari. Siya na ba yon? Ang babaeng, ang surrogate? Pagkatapos ng maraming taon? Dito, mabilis niyang ibinalik ang kanyang composure. Ang maskara ng pagiging perpekto ay bumalik sa kanyang mukha. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong layunin. May pamilya ka ba, Alonsina? Tanong niya. Ang boses ay nagbabalat kayo ng interes. May lola po ako. Nauutal na sagot ni Alonsina. Anak? Asawa? Patuloy na usisan ni Isadora. Umiling si Alonsina. Ang mga matay na kayuko. Wala po. Isang kasinungalingan. At alam ni Isadora na kailangan niyang malaman kung ano pa ang tinatago ng babaeng ito. Kailangan niyang paalisin si Alonsina bago pa mahukay ang mga butong matagal na niyang ibinaon. Habang papalabas ng playroom, sinadya niyang dumaan malapit sa isang mesang may mamahaling florera. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, bahagya niyang sinagi ito gamit ang kanyang siko. Crash! Ang tunog ng nabasag na florera ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Agad na napasigaw si Isadora, puno ng pagkukunwaring gulat. Oh my goodness! Anong ginawa mo? Sigaw niya, itinuturo si Alonsina. Sakto namang pumasok si Talao na naalarma sa ingay. Nakita niya ang nabasag na florera, ang takot sa mukha ni Alonsina, at ang pagkukunwaring galit sa mukha ni Isadora. Pinsan, patawarin mo ako. Sabi ni Isadora, ang boses ay nanginginig. Pero ang yaya na ito, napakaburara. Muntik nang matamaan si Amihan. Tiningnan ni Talao si Alonsina na hindi makapagsalita para ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isadora at sa isang malamig na boses, sinabi ni Isadora ang mga salitang idinisenyo para magtanim ng lason. Pinsan, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang mga taong may tinatago. Ang mga salita ni Isadora ay tumagos sa puso ni Alonsina na parang bubog. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang mga taong may tinatago. Alam niyang siya ang pinapatamaan nito. Ramdam niya ang galit sa mga mata ng ginang. Mula ng araw na yon, ang buhay sa Paradiso Silangan ay naging mas mahirap. Ang bawat kilos niya ay binabantayan hindi lang ng mga kamera ni Talao,
kundi pati na rin ang mapanuring mga mata ni Isadora na laging may dahilan para bumisita. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang pangungulila. Isang gabi, pagkatapos niyang patulugin si Amihan, nagtago siya sa balkonahe ng kanyang maliit na silid para tawagan si Habagat. Ang mukha ng kanyang anak sa screen ng telepono ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayong gabi, mas matamlay si Habagat. Mataas na naman ang lagnat nito. "Nay, ang sakit po ng ulo ko," mahinang sabi ng bata. "Nakainom ka na ba ng gamot, anak?" Tanong ni Alonsina. Ang boses ay nag-aalala. "Opo," sabi po ni Lola. "Matulog na raw po ako para gumaling." "Tama si Lola mo," sabi ni Alonsina. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Gusto mo bang kantahan kita para makatulog ka?" Tumango si Habagat. Pumikit si Alonsina. Inisip na yakap-yakap niya ang kanyang anak at sinimulan ang kanilang kanta. Ang himig na nag-uugnay sa kanilang dalawa kahit magkalayo sila ng mundo. "Tulog na, bituin ng aking gabi. Ang bukas ay may pag-asang dala. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at pangungulila. Ang bawat nota ay isang panalangin. Para siyang nasa ibang mundo, isang mundong sila lang ni Habagat ang naroroon." Kaya naman hindi niya namalayan ang anino sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid. Nakatayo roon si Talao. Papunta sana siya sa control room nang marinig niya ang pamilyar na himig. Pero iba ngayon. Hindi ito pabulong. Ito ay malinaw, puno ng emosyon, at kumakanta ng may kalungkutan na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Sinundan niya ang tunog. At ngayon, nakatayo siya roon, nakatago sa dilim. Pinapanood ang babaeng nag-aalaga sa kanyang anak habang inaawit ang parehong kanta para sa ibang bata sa screen ng telepono nito. Hindi lang iyon. Nakita niya sa screen kung paanong ang batang si Habagat, habang nakikinig sa kanta, ay walang kamalay-malay na kinukuskos ang laylayan ng kaliwang tenga nito. Kasabay nito, si Amihan naman sa kabilang kwarto ay nagising at naging balisa. At sa monitor ng baby cam na konektado sa tablet ni Talao, kitang-kita niya si Amihan na ginagawa ang eksaktong parehong bagay. Kinukuskus din ang kaliwang tenga. Dalawang magkaibang bata sa dalawang magkaibang mundo na gumagawa ng parehong kilos na pinapakalma ng parehong kanta mula sa parehong babae. Ang lahat ng teorya sa isip ni Talao, coincidence, learned behavior, ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Hindi na ito coincidence. Ito ay isang imposibleng katotohanan na hindi niya maintindihan. Nang matapos ang kanta at ang tawag, pumasok siya sa silid. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at sinadya. Nagulat si Alonsina. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tumayo ng tuwid. Sir Talao." "Gabi na po." Hindi siya pinansin ni Talao. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, matalim at mapanuri, na para bang kaya nitong basahin ang pinakatatago niyang mga sikreto. Lumapit ito. Bawat hakbang ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Alonsina. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang boses ay malamig, kontrolado, ngunit may pahiwatig ng isang bagyong paparating. "Para kanino ang kantang yan, Alonsina?" Ang tanong ni Talao ay parang isang bitag na handa ng sumara. Para po sa pamangkin ko," nauutal na sagot ni Alonsina. Isang kasinungalingang kinailangan niyang gawin para protektahan ang katotohanang hindi pa siya handang ibunyag. Tinitigan siya ni Talao ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang takot. Takot na hindi tugma sa simpleng sagot na ibinigay nito. "Sigurado ka? Dahil narinig kong tinawag kanyang nanay." Nanlamig si Alonsina. Hindi siya makahinga.
Bago pa man siya makasagot, tumunog ang intercom sa kwarto. Boses ito ni Isadora, puno ng pekeng pag-aalala. "Talao? Are you there? May problema tayo. Nawawala ang Rolex ko." Ang tensyon sa silid ay napalitan ng panibagong uri ng panganib. Sa ibaba, sa sala, nagkakagulo na. Nagkalat ang mga gamit sa sofa. Si Isadora ay nagdadabog, tinuturo ang mga katulong na nakayuko sa takot. "Sigurado akong iniwan ko lang yun dito kanina," sigaw niya. "Isa sa inyo ang kumuha." Nang bumaba sina Talao at Alonsina, agad na dumapo ang tingin ni Isadora. Kay Alonsina, isang tingin na puno ng tagumpay. "Bakit hindi natin tingnan ang bag ng bago nating yaya?" Mungkahin niya. Ang boses ay matamis na may halong lason. "Siya lang naman ang bago rito. Wala akong kinukuha." Matapang na sagot ni Alonsina, bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay. "Kung wala kang tinatago, hindi ka matatakot na ipakita ang laman ng bag mo," hamon ni Isadora. Sa utos ni Talao, binuksan ang bag ni Alonsina. Sa gitna ng mga simpleng gamit, isang rosaryo, mga lumang resibo, at larawan ni Habagat, ay naroon ang kumikinang na Rolex. Napasinghap ang lahat. Tumingin si Alonsina kay Talao. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. "Sir, hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan." Ngumisi si Isadora. "Huli ka na. Nagde-deny ka pa. Talao, kailangan mo na siyang paalisin ngayon din. Hindi natin kailangan na magnanakaw sa bahay na ito." Talao stood silently. His face unreadable. The evidence seemed clear. But something didn't feel right. Alonsina's desperation felt too real. Biglang may humila sa laylayan ng pantalon ni Talao. Si Amihan. Nakatayo ito roon. Hawak ang kanyang tablet. Kahit may sakit, bumaba ito para hanapin si Alonsina. "Dada," tawag ng bata. Itinuro nito ang screen ng tablet. Nakabukas doon ang baby monitor app. Hindi pala ito nakapatay. At dahil ang camera ay may motion sensor, na-record nito ang nangyari kanina sa sala ng walang tao. Kinuha ni Talao ang tablet. Pinanood niya ang video. Malinaw na malinaw. Si Isadora, habang walang nakatingin, ay mabilis na dinukot ang relo mula sa kanyang sariling pulso at isiniksik ito sa bag ni Alonsina na nakaiwan sa gilid ng sofa. Ang katahimikan sa sala ay nakabibingi. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Talao kay Isadora. Ang malamig na galit sa kanyang mga mata ay mas nakakatakot pa sa anumang pagsigaw. "Care to explain, pinsan?" tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit yumanig sa buong silid. Namutla si Isadora. "Talao, I can explain. Nagkakamali ka ng iniisip." "Umalis ka," putol ni Talao. "Bago ko pa makalimutan na magkadugo tayo." Nang makaalis si Isadora, humarap si Talao kay Alonsina. Wala siyang sinabing sorry, pero sa kanyang mga mata, may bagong respeto at mas malalim na pagtataka. "Bakit kanya gustong paalisin, Alonsina?" tanong niya. Hindi na nag-uutos, kundi nagtatanong na talaga. Ano ba talaga ang alam mo na kinatatakutan niya? Pagkatapos ng insidente sa Rolex, isang hindi inaasahang katahimikan ang bumalot sa Paradiso Silangan. Ngunit ito ay ang uri ng katahimikan na nagbabadya ng bagyo. Hindi na nagpakita si Isadora, ngunit alam ni Alonsina at Talao na ang laro ay hindi pa tapos. Naging mas malapit si Alonsina kay Aman at naging mas mapagmasid si Talao. Hindi na lang siya isang amo na nanonood sa kamera. Naging isa siyang taong naghahanap ng mga sagot. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, biglang nanigas si Amihan. Ang mga mata nito ay nanlaki, ang katawan ay nanginginig, at bumubula ang bibig nito. "Amihan!" sigaw ni Alonsina, puno ng panik. Mabilis niyang inihiga ang bata sa damuhan
Inilagay sa recovery position gaya ng itinuro sa kanya sa first aid training. Sir Talao, tulong! Ang sumunod na mga eksena ay malabo at magulo. Ang tunog ng papalapit na ambulansya, ang pagmamadali papasok sa emergency room, ang malamig at puting pader ng ospital. Si Talao, ang bilyonaryong kayang kontrolin ang lahat, ay unang beses na naging ganap na walang kapangyarihan. Nakasandal siya sa pader. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang pusong puno ng takot. Lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang muka ay seryoso. Mr. Silayan, your son's condition is critical. Nagkaroon siya ng febrile seizure at bumagsak ng husto ang kanyang blood count. Kailangan siyang masalinan ng dugo as soon as possible. Then do it. What are you waiting for? Halos pasigaw na, sabi ni Talao. Umiling ang doktor. That's the problem, sir. Your son has a very rare blood type. AB negative with the rare RH subtype. Wala kaming sapat na supply sa blood bank. Ang mundo ni Talao ay gumuho. Ang lahat ng kanyang pera at kapangyarihan ay walang silbi. Biglang lumapit si Alonsina. Ang muka ay basang-basa ng luha. Narinig niya ang lahat. Hinawakan niya ang braso ng doktor. Doc, please, kunin niyo ang dugo ko. Pagmamakaawa niya, tiningnan siya ng doktor ng may pagtataka. Mrs., we appreciate the offer, pero napakaliit ng tsansa na magkatugma kayo. Hindi po, giit ni Alonsina. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng desperasyon. Ganyan din po ang dugo ko. AB negative, nalaman ko po noong hindi niya matuloy ang sasabihin. Noong nanganak siya, nagkatinginan si Talao at ang doktor. Sa ganitong sitwasyon, walang masamang subukan. Sige, dalhin siya sa laboratorio, i-crossmatch ang dugo nila. Bilis! Utos ang doktor. Habang kinukuhanan ng dugo si Alonsina, isa sa mga nurse na naghahanda para sa posibleng transfusion ay nagtanong para kumpirmahin ang kanyang medical history. Ma'am Dalisay, nakalagay po sa lumang record ninyo rito na naoperahan na kayo. Appendectomy po, tama? Tumango si Alonsina. Ito ang palusot na matagal na niyang ginagamit. Ngunit ang doktor na nag-aasikaso sa kaso na nagkataong isang veteranong surgeon ay napatingin sa tiyan ni Alonsina kung saan bahagyang nakikita ang dulo ng pilat. Kumunot ang noo nito. Nang makabalik sila sa waiting area kung saan naghihintay si Talao, sinabi ng doktor ang resulta. Positive, you're a match. You can save him, Mrs. Nakahinga ng maluwag si Talao, ngunit panandalian lang. Dahil ang doktor ay bumaling kay Alonsina, ang muka ay puno ng propesyonal na pagtataka. Narinig ito ng malinaw ni Talao. Ginang Dalisay, sigurado po kayong para sa appendicitis ang operasyon na ito. Ang peklat ay nasa ibang pwesto. Mas mukha siyang peklat ng cesarean section. Ang tanong ng doktor ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang susi. Isang susing nagbukas ng pinto sa isipan ni Talao na matagal na niyang isinara. Isang peklat ng cesarean section. Isang bihirang uri ng dugo. Isang pamilyar na himig. Isang batang may parehong ugali. Isang kaaway na gustong magtago ng isang bagay. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkalat sa kanyang harapan, naghihintay na buuin. Habang isinasali ng dugo ni Alonsina kay Amihan, gumawa si Talao ng isang desisyon. Sa ilalim ng kanyang awtoridad bilang ama ng pasyente, humingi siya ng isang confidential na pabor mula sa pinagkakatiwalaan niyang direktor ng ospital. Kumuha ka ng sample mula sa dugo nilang dalawa. Mahinang utos niya sa telepono. I want a rush DNA maternity test. Walang dapat makaalam nito. Walang record. Diretso sa email ko ang resulta. Sa mga sumunod na oras ng paghihintay, ang utak ni Talao ay tumakbo nang mas mabilis pa sa stock market. Bumalik siya sa kanyang opisina sa mansyon. Hinalughog ang bawat lumang file.
Hinukay niya ang kontrata mula sa surrogacy agency. Naroon ang pangalan ng babae, Jane Doe. Isang protocol para protektahan ang identity nito. Ngunit sa ilalim ng medical history, nakasulat, blood type, AB negative. Tugma. Sunod niyang tiningnan ang mga financial report. Doon, nakita niya ang pangalan ni Isadora sa bawat pahina. Siya ang in charge sa lahat ng transaction. At nakita niya ang mga discrepancy, mga malalaking halaga na nakadeklarang miscellaneous hospital fees na walang katapat na resibo, mga bayad na mas malaki kaysa sa napag-usapan. Pagnanakaw. Habang naghahanap, isang lumang sobre ang nahulog mula sa isang folder. Sa loob nito, isang litrato. Ang litratong ibinigay sa kanya ng ahensya noon para ipakita ang healthy profile ng surrogate. Isang malabong litrato ng isang babaeng nakangiti. Mas bata, mas payat. Pero walang dudang. Si Alonsina, napaupo siya sa kanyang silya, tila sinuntok sa sikmura. Ang babaeng nasa kabilang kwarto na nagbibigay ng sarili niyang dugo para iligtas ang kanyang anak ay ang babaeng nagluwal dito. Pero may isang tanong pa, ang pinakamahalagang tanong. Sir, may kakaiba po sa birth certificate niya. Bumalik sa isip niya ang sinabi ng investigador. Mabilis niyang tinawagan ito. Anong ibig mong sabihin na may kakaiba sa birth certificate ni Habagat Dalisay? Tanong niya. Ang boses ay apurado. Sir, nakalagay po kasi date of birth, October 23. Parehong-pareho po ng birthday ni Sir Amihan. Parehong araw. Biglang tumunog ang notification sa kanyang laptop. Isang email mula sa laboratorio ng ospital. Ang subject, confidential results. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ginagalaw ang mouse. Binuksan niya ang naka-attach na file. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. Analysis, maternity test subject. Amihan Silayan subject. B. Alonsina Dalisay. Result, probability of maternity. 99.199% napahawak si Talao sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang katotohanan ay mas masakit at mas komplikado pa kaysa sa inaakala niya. Si Alonsina ang ina ng kanyang anak. Ngunit kung totoo iyon, kung nanganak siya sa parehong araw, at may isa pa siyang anak na kasing edad ni Amihan, dahan-dahan siyang tumayo. Bumalik siya sa ospital. Pumasok siya sa silid kung saan mahimbing na natutulog si Amihan. Sa tabi nito, sa isang silya, ay si Alonsina, nakayuko at natutulog na rin dahil sa pagod at panghihina. Pinagmasdan niya sila, ang ina at ang anak, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang hindi maikakailang pagkakahawig. Ang hugis ng mukha, ang kurba ng mga pilikmata. Lumapit siya. Marahan niyang ginising si Alonsina. Nagising ito, nagulat. Sir, kamusta na po si Amihan? Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng sakit, galit at isang takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Tinitigan niya ito sa mata at binitiwan ang tanong na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Sino si Habagat Alonsina? Sino ang isa pa? Ang tanong ni Talao ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Alonsina. Ang mga salitang iyon, binitiwan sa isang mahinang bulong, ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Sino ang isa pa? Wala nang natirang lakas si Alonsina para magsinungaling. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Anak ko po siya. Humahagulgol niyang sabi. Si Habagat, ang anak ko. Paano? Tanong ni Talao. Ang boses ay naglalaman ng sakit at pagkalito. Paano nangyaring may anak kang kasing edad ni Amihan? Paano nangyaring pareho kayo ng dugo? Paano nangyaring pareho sila ng birthday? Tumingala si Alonsina.
Ang kanyang mga mata ay puno ng sarili niyang pagkalito. Hindi ko po alam. Ang sabi nila sa akin sa ospital noon, isa lang daw po ang anak ko. Isang malusog na batang lalaki na kinuha agad nila para ibigay sa inyo. Ang mga salita niyang yon ang nagbigay linaw sa lahat. Nag-flashback sa isip ni Talao ang lahat. Ang ulat ng doktor na nagsasabing high-risk twin pregnancy. Ang biglaang pagbabago sa ulat makalipas ang ilang linggo na sinasabi ng ahensya sa pamamagitan ni Isadora na one fetus did not survive. Ang kasinungalingan, ang pandaraya. Kambal, bulong ni Talao, hindi sa kausap kundi sa kanyang sarili. Ang realisasyon ay isang suntok na halos nagpabagsak sa kanya. Diyos ko, kambal sila. May isa pa siyang anak. Isang anak na iniwan. Isang anak na inakala niyang patay na. Tumingin siya kay Alonsina na ngayon ay nanginginig na rin sa realisasyon. Ang koneksyon na naramdaman niya kay Amihan. Hindi lang yon basta-basta. Iyon ay ang sigaw ng sarili niyang dugo. Si Habagat, sabi ni Alonsina. Ang boses ay tila isang hangin na napuno ng takot. May sakit din po siya. Pareho sila ng nararamdaman ni Amihan noong sanggol pa. Mahina ang katawan, laging nilalagnat. Sir, ang anak ko, ang katotohanan ay mas malagim pa kaysa sa isang simpleng pandaraya. Isinilang niya ang dalawang anak, ngunit ang isa ay itinago sa kanya. Ang mas mahina, ang may depekto. At ang batang iyon ay ang batang buong buhay niyang inakalang sarili niya lang. Kasabay ng kanilang pagdanas ng masakit na katotohanan, sa kabilang panig ng Maynila, may isa pang taong tumatanggap ng balita. Natanggap ni Isadora ang tawag mula sa kanyang espiya sa ospital. Ma'am, nagpa-DNA test si Sir Talao. Positive, alam na niya. Nanigas si Isadora. Tapos na ang laro. Maliban na lang kung gagawa siya ng isang huling, desperadong hakbang. May isang ebidensya pa na kailangan niyang burahin. Ang buhay na ebidensya. Mabilis siyang nagdial ng isa pang numero sa kanyang burner phone. Isang numero na para lang sa pinakamaruruming trabaho. Nasaan ka? Malamig niyang tanong sa kabilang linya. Nasa biyahe, ma'am. Bakit? Baguhin ang plano. Utos ni Isadora. Ang boses ay walang anumang emosyon na siyang nagpapatunay ng kanyang kabagsikan. Puntahan ninyo ang target sa Barrio Lunas. Ngayon ang dapandi. Anong gagawin namin, ma'am? Tapusin niyo na ang bata, sabi ni Isadora. Ang kanyang mga salita ay kasing tulis ng yelo. Walang ititirang bakas. Sa ospital, habang parehong tuliro at umiiyak sina Alonsina at Talao, biglang tumunog ang telepono ni Talao. Isang emergency call mula sa head ng kanyang security team na inutusan niyang magmanman sa pamilya ni Alonsina. Sir, may emergency? Sabi ng boses sa kabilang linya. Puno ng pag-apura. May dalawang armadong lalaki na papunta sa address ng pamilya ni Alonsina sa Barrio Lunas. Ang target nila ay ang bata. Walang nasayang na segundo. Ang sakit at pagkalito ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang bilyonaryong naging ama at ang yayang naging ina ay kumilos bilang iisa. Get the helicopter ready, now! Sigaw ni Talao sa kanyang telepono habang hila-hila si Alonsina palabas ng ospital. I want eyes on that house. Huwag ninyong hahayaang may makapasok. Habang tumatakbo sila papunta sa helipad ng isang kalapit na gusali, si Alonsina ay nanginginig at umiiyak. Hawak-hawak ang kanyang rosaryo. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko. Huwag niyo po siyang kunin sa akin. Hindi nila siya makukuha. Sabi ni Talao, ang boses ay matigas na parang bakal. I promise you, Alonsina, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak, sa mga anak natin.
Sa Barrio Lunas, nararamdaman na ni Lola Macaria na may mali. Ang tahol ng mga aso ay hindi tumitigil. Isang itim na van na walang plaka ang pumarada sa dulo ng kanilang eskinita. Agad niyang isinara ang pinto at bintana. Niyakap niya si Habagat na natutulog sa banig. "Apo, huwag kang bibitaw kay Lola, ha?" Sa himpapawid, ang biyahe ay tila isang walang hanggang bangungot. Si Alonsina ay nakatingin lang sa ibaba sa mga ilaw ng syudad na unti-unting nagiging kadiliman ng probinsya. Si Talao naman ay walang tigil sa pagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan sa telepono na para bang isang general sa gitna ng digmaan. Kalabog! Isang malakas na sipa ang sumira sa kanilang pintong kahoy. Pumasok ang dalawang lalaking nakamaskara. "Nasaan ang bata?" Sigaw ng isa. Niyakap ni Lola Macaria si Habagat ng buong higpit. "Wala kayong makukuha rito. Umalis kayo." "Ibigay mo sa amin ang bata, Lola, kung ayaw mong masaktan." Banta ng isa pa, naglabas ng patalim. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malakas na ugong ang narinig mula sa itaas. Ang hangin mula sa ilisin ng helicopter ay yumanig sa buong kabahayan. Mula sa bintana, nakita nila ang nakakasilaw na ilaw ng searchlight. Sa loob ng ilang segundo, bumaba ang mga security personnel ni Talao mula sa mga lubid na palibutan ng bahay. Nang lumapag ang helicopter sa isang kalapit na bukirin, unang tumakbo si Alonsina. Wala siyang pakialam sa putik o sa dilim. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Sumunod sa kanya si Talao. Pagdating nila sa bahay, naabutan nilang nakasuko na ang dalawang lalaki. Pumasok si Alonsina sa loob. Nakita niya si Lola Macaria na umiiyak habang yakap-yakap si Habagat. "Habagat! Anak!" sigaw niya. Tumingin sa kanya ang bata. Ang mga matay puno ng takot. "Nanay!" Nagyakapan silang tatlo sa gitna ng sirang pinto. Isang tagpong puno ng luha at kaginhawaan. Pumasok si Talao. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Tumingin siya sa batang nasa yakap ni Alonsina. Payat, maputla, may sakit. Ngunit ang mukha ay eksaktong kopya ng mukha ni Amihan na naiwan sa ospital. Dumating ang mga pulis kasama si Isadora. Sinubukan pa niyang magkunwari. "Talao, oh my God, are you okay? Nabalitaan ko ang nangyari." Ngunit bago pa man makasagot si Talao, isa sa mga nahuling lalaki, alam na wala na siyang takas, ay sumigaw. "Siya ang nag-utos sa amin. Siya ang nagbayad para patahimikin ang bata." Nanlaki ang mga mata ni Isadora. Doon, sa harap ng lahat, ang kanyang maskara ay tuluyang gumuho. Ang galit, kasakiman at kabaliwan ay lumabas sa kanyang mga mata. "Dapat noon ko pa tinapos yan." Sigaw niya. Itinuturo si Habagat. Isang pagkakamali. Isang basurang dapat itinapon. Hindi na nakapagpigil si Talao. Sumugod siya, ngunit napigilan ng kanyang mga tauhan. Ang galit niya ay isang bagyong gustong manalasa. Sa gitna ng kaguluhan, si Habagat, na ngayon ay medyo kumalma na, sa yakap ng kanyang ina, ay humiwalay ng bahagya. Tumingin siya sa estrangherong lalaki na puno ng galit ang mga mata. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Mahina, ngunit malinaw. Nagtanong ang bata, "Sino po kayo?" Ang tanong na yun ay tumigil sa lahat. Nawala ang galit sa mukha ni Talao. Napalitan ito ng isang emosyong hindi niya pa naramdaman noon. Isang halo ng pagsisisi, sakit at pag-asa. Hindi siya nakasagot. Niyakap ni Alonsina ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, isa sa bawat panig. Ang inang nag-alaga sa kanya at ang anak na ibinuhos niya ang lahat, ang kanyang pamilya. At sa likod nila, nakatayo ang isang lalaking nagsisimula palang maintindihan
kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang yon. POV, Alonsina. Lumipas ang ilang buwan. Ang madilim na gabi ng takot sa Baryo Lunas ay napalitan ng maraming umaga ng pag-asa sa Paradiso Silangan. Si Isadora ay nasa kulungan na. Pinagdudusahan ang mga kasalanang matagal niyang itinago. Ang hustisya, kahit mabagal, ay dumating. Dinala si Habagat sa mansyon. Sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor na nahanap ni Talao, unti-unti siyang lumalakas. Ang batang dati laging nakahiga sa banig ay ngayon nakikipaghabulan na sa kanyang kakambal sa malawak na hardin. Ang mahinang Habagat ay nagiging kasing sigla ng isang amihan. Para kay Alonsina, ang bawat araw ay isang himala. Ang makitang magkasama ang kanyang dalawang anak, ang dalawang piraso ng kanyang puso na hindi niya alam na nabuo pala, ay isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman niya kailanman. Ang Paradiso Silangan na dati malamig at walang buhay ay napuno ng tawanan. Ang mga dingding na dati saksi sa kalungkutan ay ngayon nakikinig sa mga kwento at kantahan. Maging si Lola Macaria ay dinala ni Talao para manirahan kasama nila. At ang presensya nito ay nagbigay ng init ng isang tunay na tahanan sa palasyo. POV, Talao. Para kay Talao, ang pagbabago ay mas mahirap. Ang bawat pagtingin niya kay Habagat ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. Ang bawat ngiti ni Alonsina ay isang salamin ng kanyang mga pagkakamali. Itinuon niya ang kanyang oras hindi na sa mga monitor, kundi sa kanyang mga anak. Natutunan niyang magpalit ng diaper, magtimpla ng gatas, at higit sa lahat, makinig. Natuklasan niyang hindi kayang bilhin ng pera ang isang yakap at hindi kayang iutos ng kapangyarihan ang isang tunay na tawa. Isang hapon, habang pinapanood nila ang kambal na naglalaro, naupo siya sa tabi ni Alonsina sa hardin. Matagal silang walang imik, komportable sa katahimikang matagal na nilang hindi nahanap. Alonsina, panimula niya. Ang boses ay mahina at puno ng sinseridad. Walang salita ang kayang magpahayag kung gaano ako nagsisisi. Patawarin mo ako. Para sa lahat. Tumingin sa kanya si Alonsina. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot, kundi ng pag-unawa. Matagal na kitang pinatawad, Talao. Pareho lang tayong biktima ng kasinungalingan. Pero kulang pa rin, sabi ni Talao. Hindi ko na maibabalik ang mga nawalang taon, pero gusto kong bumawi. Gusto kong ibigay sa kanila ang pamilyang dapat ay sa kanila mula pa sa simula. Hinawakan niya ang kamay ni Alonsina. Tulungan mo akong maging ama na kailangan nila. Tulungan mo akong buuin ulit ang pamilyang ito. Ngumiti si Alonsina. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sabay natin silang palalakihin. POV narrator. Hindi iyon isang deklarasyon ng pag-ibig na tulad sa mga fairy tale. Ngunit iyon ay isang pangako. Isang pangako ng dalawang taong sinira ng tadhana, ngunit pinagbuklod ng pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. Ang pagmamahal para sa kanilang mga anak. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sabay-sabay silang apat na nanood ng pagsikat ng araw mula sa balkonahe ng Paradiso Silangan. Si Amihan ay nakakandong kay Alonsina at si Habagat ay buong tapang na nakaupo sa mga balikat ni Talao. Ang malamig na mansyon ay natunaw sa init ng bukang liwayway. Dahan-dahang inilagay ni Talao ang kanyang kamay sa balikat ni Alonsina. Isang simpleng kilos ng suporta ng pagsisimula. Tumingin siya dito sa babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal nang walang kapalit at bumulong. Umpisahan natin muli, Alonsina, para sa kanila. Ang kamera ay dahan-dahang lumalayo. Ipinapakita ang siluweta ng isang pamilyang nabuo, hindi dahil sa perpektong plano, kundi dahil sa isang pusong hindi sumuko sa paghahanap.
At dito po nagtatapos ang kwento nila, Alonsina at Talao. Kasama ang kanilang kambal na sina Amihan at Habagat. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa pagmamahal na kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat at magbuo ng anumang nasira. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong eksena o kung anong aral ang tumatak sa inyong puso. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe na rin po kayo para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.